Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Wala nang magagawa ngayon si VP Sara Duterte na hadlangan ang 4 na sunod-sunod na impeachment cases na ipinasa ng iba't ibang grupo sa Kamara hinggil sa misuse of confidential funds, seryosong pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulo, unang ginang at dating Speaker of the House, bribery, plunder at iba pa. Nagpapanik na din sa ngayon si Sara Duterte at mga kaalyado nilang mga senador dahil inisa-isa ni silang winawalis ngayon at sa malalaking dagok na kanilang kinakaharap dahil sa malalaking kaso na isinampa laban sa kanila. Ayon sa balita ay ine-refer na sa Justice Committee sa Kamara ang mga nasabing impeachment at ang susunod dito ay ang pagboboto ng mga mambabatas sa Kongreso kung saan ay kinakailangan na makakakuha ng 1/3 na boto mula sa mga mambabatas sa plenaryo. At saka ipapasa sa Senado upang masimulan na ang impeachment trial kung saan nakatelevise ito sa mga national television at saan mang social media platforms. Dito mahuhubaran si VP Sara, mabubuksan ang kanilang mga bank accounts pati ang mga accounts ng kanyang ama. At dito malalantad kung sino nga ba si Mary Grace Piatos. Ito umano ang dahilan kung bakit maagang nagdeklara si Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 presidential elections upang sindakin at babalaan ang mga mambabatas sa Kongreso sa pagboto nila sa impeachment niya. Na ayon sa mga political experts ay strategy umano ito ng kampo ng mga Duterte upang hadlangan ang kanyang impeachment case. Subalit desidido umano ang mga mambabatas na dating bumuto din sa kanyang impeachment na unang inihain noong 19th Congress. Subalit hindi natuloy. Nabuboto ulit sa ngayon para i-impeach siya sakaling makitaan ng probability ang mga ipinasang impeachment. Unti-unti na ngayong winawalis ang mga senador na kakampi ng mga Duterte. Una na rito ay ang nagtatago na si Senator Bato de la Rosa dahil sa banta ng pagdakip sa kanya ng ICC. Si Senator Bongo ay idineklara na ng ICC na isa sa mga co-perpetrators ni FPRRD at dadakpi na din sa susunod na mga araw. Inaantay na lamang ni Senator Villanueva, Senator Jinggoy at Escudero ang paglabas ng arrest warrant nila at desisyon ng Ombudsman at Sandigan Bayan pagkatapos na nagpasa ng rekomendasyon ang DOJ laban sa kanila. May kinakaharap din na kaso si Marcoleta sa COMELEC hinggil sa natanggap nitong campaign donation noong nakaraang eleksyon na hindi niya idineklara at ang issue na kinakaharap niya ang matinding backlash laban kay Marcoleta dahil sa tila pagkampi niya sa China hinggil sa ating West Philippine Sea kamakailan lamang sa Senate session na umani ng sa iba't ibang reaksyon mula sa ating mga kababayan. Samantala, sa darating na February 23 ay nakatakda na din ang confirmation of charges hearing na FPRRD sa ICC or International Criminal Court kung saan magsisimula ng magkaharap-harap si Duterte at mga biktima ng kanyang war on drugs at AJK. Ngunit ayon sa abogado ni FPRRD na si Attorney Kaufman ay hindi umano makakadalo si FPRRD dahil sa kanyang medical at physical condition na hindi naman tinanggap na excuse ng International Criminal Court. Ito, mga kabunyog, ang totoo, ano ba ang context? Ibig sabihin, ano ang sitwasyon ngayon sa pagdideklara ni Sara na tatakbo siyang Pangulo ng Pilipinas sa 2028? Alam naman natin, ngayong araw, malamang ngayong araw, i-refer na ng plenary, i-refer na sa Justice Committee. So, ngayong araw ay i-refer na, maya-maya lang, abangan ninyo. I-refer na ng Kamara sa Justice Committee yung impeachment ni Sara. Ay 3 impeachment complaints yun. I-refer ngayong araw. Pag na-refer na yan sa Justice Committee, magsisimula na ang hearing ng Justice Committee. Kumbaga, yan yung purpose niyan. Ang purpose talaga ni Duterte, ni Sara, di ba diniscuss ko na yan nung nakaraan? Panuorin niyo yung vlog ko. Bakit parang nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod yung labas ng mga propaganda na malakas daw si Sara na survey, at saka malakas daw si Sara na panlaban sa 2028. Sunod-sunod yan. Ang tawag ko dyan, Sara Surge. Panoorin nyo yung gabi-gabing talakayan ko, diniscuss ko yan.
Actually, inano na nga ako ni Yusik Claire Castro. Ha? Nilive niya ako nung isang araw, finiture niya ako sa kanyang vlog. Sabi niya doon, tama si Attorney Enzo. Bakit? Pinaliwanag ko kasi hindi normal, hindi ito coincidence lang. Sunod-sunod ngayong araw yung paglalabas ng propaganda para kay Sara na malakas si Sara. Hindi nyo napapansin yan? Di ba? Yan yung yan yung lahat. Yung mga surveys lumalabas, kahit yung mga DDS, yan yung mga post, hindi yan, coordinated yan. Coordinated, systematic, kumbaga isa talagang campaign yan. Ang campaign talaga nila ngayong mga araw, itong mga linggong ito, buwan na ito, bugbugin ang propaganda, ipakita na malakas si Sara. Yan yung tinatawag kong Sara Surge. Bakit? Bakit yun? Gusto nilang i-project na malakas si Sara. Bakit nila gustong i-project na malakas si Sara? Dahil ang totoo, mahina na si Sara. Kumbaga, mind conditioning yan. Ang totoo, political survival na ito ng mga Duterte. Political survival na ito, mga kabunyog. Kita nyo naman, kaliwat kanan ang problema ng mga Duterte. Si Rodrigo Duterte, isa sa ilalim sa confirmation of charges hearing sa February 23 hanggang 27. Imagine nyo yan. Si Sara Duterte, magsisimula na ang hearing ng Justice Committee sa impeachment. Yung mga kakampi nila, die hard. Yung core. Sa Senado, yung core ng Duterte, si Bato at si Bongo, problemado. Nagtatago na si Bato. Si Bongo, susunod na. Tapos yung mga kakampi nilang senador, tulad ni Jinggoy, ni Joel Villanueva, sila Revilla, Chis Escudero, problemado. Lahat sila problemado. Mag-Duterte, mga kaalyado. So, paano mo ngayon sasabihing malakas ang Duterte? Political survival na nila ito. Political survival. Madudurog na yan. So, kailangan nilang mag-project na malakas pa. So, paano mo ngayon ipoproject na malakas pa? 1, ilabas ang mga survey. 2, bugbugin ang propaganda na malakas si Sara. 3, yang ginawa ni Sara ngayon. Nag-press con siya, nagsalita siya, tatakbo siya sa 2028. Anong ibig sabihin niyan? Gusto niyong ipakita na siya preparado sa 2028. Ang iba hindi pa nakaka-decide, siya naka-decide na. Malakas siya, lalaban siya. Yan ang niyan. Pero sa likod niyan, kumbaga, ang pinoproject mo na imahin mo, malakas kayo, malakas ka. Yan yung tinatawag na Sara Surge. Pero ang sa likod niyan, hindi. Paano mo masasabing malakas? Si Sara Duterte, kakaharap ngayon sa impeachment, magsisimula na. Tapos yung pinakapinuno ninyo, si Tatay Digong nila, ihaharap na ngayon sa confirmation of charges hearing. Hindi naman makakalaya na si Duterte doon. Wala na yung interim release, hindi talaga mag-run. Hindi umuobra yung unfit to stand trial. Wala na. Yung question ng jurisdiction, wala na yan. Kumbaga, ano na yan? Si Digong Duterte, doon na talaga yan sa ICC. Si Sara Duterte may impeachment na kakaharapin. Yung mga alyado niya, pinaka-alyado sa Senado, si Bongo, si Bato, problemado. Si Bato nagtatago. Si Bongo hindi na alam ang gagawin. Yung mga kaalyado nila, kaliwat kanan ang kaso at problema, hindi na nga umiimik si Jinggoy Estrada. Si Villanueva, hindi na rin nagsasalita. Dati ang ingay-ingay. Si Chis Escudero, komite de silensyo na. Dati laging nagpe-press con. Di ba? Anong ibig sabihin nito? Sinong magsasabing malakas? Nakakita ka na ng malakas na problemado ang lahat ng kasamahan mo. Paano mo masasabing malakas? Yung pinakapinuno ninyo nakakulong, nasa ibang bansa. Yung pambato ninyo sa presidente kakaharap sa impeachment, problemado rin. Yung mga kakampi mong senador, kaliwat kanan din ang kaso.
Yung pinakamalakas mong kaalyado, Bato at Bongo, problemado, nagtatago. Mga kabunyog, niluluko ninyo ang sarili ninyo. Tama ka, Moonspace. Para kailangan i-project ni Sara na malakas pa sila. At paano niya ipapakita na malakas pa sila? Ngayon pa lang magdeklara ka ng tatakbo kang presidente sa 2028 para ipakita mo na ikaw handa ka na, yung iba hindi pa. Di ba? Oh, ganun yan mga kabunyog, mga kababayan. Obvious naman, yun talaga yung dahilan. Oh, di ba? Ano sa tingin nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Kumbaga, itong ginawang ito ni Sara ngayon ay para i-project niya na malakas pa ang Duterte. Kasi kaliwat, di ba sinabi ko naman sa inyo, ang February ay magiging buwan ng matinding problema sa kampo ng Duterte at mga kaalyado nila. Sinabi ko na yan. Panuorin nyo yung mga vlogs ko. Sabi ko, grabe, magsasabay-sabay pala ngayong Pebrero. Unang-una, si Digong, confirmation of charges hearing na. Maraming bisis na inabala yan. Dinili yan ni Kaufman, wala namang nangyari. Noong September 23, naka-schedule na yung confirmation of charges hearing. Ako nga, bumili na ako ng ticket. Nag-reserve na ako ng mga hotels. Pumunta na ako ng Europe. A-attend ako doon sa The Hague. Noong September 23. Kaya lang, dinelay pa ni Kaufman. Dinelay. Kaya lang, ang magagawa niya, madelay lang. O ngayon, tuloy na. Tuloy na, sa February 23. Wala nang makakapigil dyan. Si Sara Duterte, pinigil sana ni Chis Escudero yung impeachment. Hindi siya nag-proceed ng trial forthwith. Tinulungan siya nila Jinggoy, tinulungan siya ni ang sasaya nila, 'di ba? Ang sasaya nila si Chis Escudero, si Jinggoy, Joel Villanueva, pangalan. Ang bilis kong pangalanan 'yan eh. Ang sasaya nila noon dahil hindi natuloy ang impeachment ni Sara. Tuwang-tuwa si Chis Escudero, ang yabang-yabang. Ganun din si Joel Villanueva, may mga padila-dila pa. Si Jinggoy Estrada, Senate President pro tempore. Nasaan sila ngayon? Nasaan na ngayon? Yung yabang nila nasaan na? Pati yung Korte Suprema. 'Di ba? Ngayon, ano nang nangyari? Wala. Kaliwat kanan ngayon ang problema nila. Si Digong Duterte, confirmation of charges hearing February 23, 24, 26, 27. Si Sara Duterte, ire-refer na ngayong araw. Ngayong araw, ire-refer na sa Justice Committee. Pag na-refer na sa Justice Committee ang impeachment ni Sara, simula na ng pagdinig ng Justice Committee. Simula na ng impeachment ni Sara. Paano na yan? Yung si Jinggoy Estrada, may precautionary hold departure order na. Hindi na makakalabas ng bansa. Si Villanueva, saka si Jinggoy Estrada, for resolution na ng DOJ. Sabi ni Prosecutor General Padulyon, kung hindi ngayong katapusan ng February, mga unang linggo ng March, kakasuhan na sila. Di ba? Yan yung mga kabunyog, mga kababayan, yan ang totoo. Ngayon, sa kabila ng kaliwat kanan nila na yan na problema, si Bato at si Bongo, alam na nila, posibleng lumabas na ang arrest warrant nila. Di ba? Ano yan yung mga kabunyog, mga kababayan? So, ano nang mangyayari ngayon? Ngayong February, wala. Ito ang buwan ng matinding problema sa mga Duterte at sa mga alyado nila. Yan ang totoo niyan. So, anong ginagawa ngayon ni Sara Duterte? Kailangan i-project niya na malakas pa rin sila. Paano nila ipoproject na malakas pa rin sila? Yung mga surveys nilalabas ngayon. Yung propaganda ng mga DDS. Sara, di ba? Tapos si Sara Duterte nag-press con ngayon. Yung press con niya ngayon para ipakita na siya handa na, siya ang malakas na panlaban siya ang malakas na makakalaban sa 28. Pinoproject niya yung strength. Pero sa likod ng projection na yan ay kahinaan. Ang totoo, political survival.
Ito mga kabunyog, mga kababayan. Bakit ginawa ni Sara yung press con niya na yan? Ginawa ni Sara yung press con niya na yan para ipakita sa kamera. Kasi magsisimula na yung impeachment sa kamera. Ngayong araw, ire-refer na sa Justice Committee. At sigurado tayo, aabot yan sa plenaryo. Hindi tulad nung kay PBBM na una, sufficient inform. Sufficiency in substance, wala, bagsak. Dahil hindi sufficient in substance, hindi na umabot sa presentation ng mga ebidensya. Hindi na. Kasi magpipresent ka lang ng mga ebidensya kung sufficient in form saka sufficient in substance. Ang sunod na step na dyan, presentation na ng mga ebidensya. Hindi na dumating doon si PBBM. Diniklara na ng Kamara, patay na ang impeachment kay PBBM. Kay Sara Duterte, hindi. Sigurado ako, sufficient in form in substance yan. Papasa at papasa yan sa sufficiency in form in substance. Pag nakapasa yan sa sufficiency in form in substance, maghihiring ngayon yung Kamara, ipipresent si Madriaga, bubuksan ang bank accounts. Yan ang mga mangyayari kay Sara sa Kamara. Pagkatapos niyan, ipipresent yan sa plenaryo, magbubutuhan. Kailangan ng 1/3. Kailangan ng 1/3 na buto sa plenaryo. Ngayon, ang gustong mangyari ng kampo ni Sara Duterte, wag makuha ang 1/3. Hindi dapat makatipo ng 1/3. Ang magic na number is 1/3. Ilan ang 1/3? 105 yata o 106? Dati 106 ay nabawasan sila kasi namatay si Akop. 105. Yan ang 1/3. Kailangang makuha ang 1/3 na boto ng mga kongresista. Kasi yan yung, kapag nakuha ang 1/3, lulusot na ang impeachment, darating na ito sa Senado. Gustong pigilan nila Sara ang impeachment sa Kamara pa lang. Ano ang pagpigil nila sa impeachment sa Kamara pa lang? Kailangang matakot ang mga kongresista. Kailangang matakot. Paano tinatakot ang mga kongresista? Ay dapat ang mga kongresista maisip nila, malakas si Sara. Si Sara Duterte ang malakas na panlaban sa 2028. Pag nalo yan na presidente, baka balikan tayo. Di ba? Kaya ngayon, tingnan nyo, kaliwat kanan ang mga post. May nabasa nga ako, isang DDS nag-post. Sabi ng DDS, mga kabunyog, sabi ng isang DDS, ilista natin ang mga kongresistang buboto sa impeachment ni BP Sara. Tapos gantihan natin sila sa 2028. Di ba? Ganon? Ganon yung ano nila. Ang post nila, yung mga buboto daw sa impeachment ni Sara, gagantihan sa 2028. So, paano, kung ikaw kongresista, paano ka matatakot? Dapat ipakita mo na si Sara ang malakas na pambato sa 28 para matakot ka. Hindi ka boboto sa impeachment ni Sara, magpapasiguro ka. Yang maagang paglantad ni Sara, minsahe yan sa mga kongresista. Parang ganito yan. Kung hindi man kayo kasama sa akin ngayon, nandyan pa kayo sa administrasyon ni PBBM, okay lang yan. Basta't huwag kayong pipirma sa impeachment. Kasi pag nanalo ako sa 2028, babalikan ko kayo. Ko ang malakas na pambato. Kaya kailangang ipakita ni Sara na malakas siya. Kaya itong mga projection na ito ngayon ng mga surveys, yung mga propaganda, tapos yung both through the accepting institution as well as our security agencies before the visa is issued by our foreign service post. Ano ho nangyari doon sa nahuli po na Mongolian daw na sinasabi ng mga otoridad natin, espiya po. Paano po nakalusot yun? Yung specific case na yun, Mongolia is not, I think, covered by a restriction, but Kaya nga, Yusek Reralim, you're saying, kaya nga sinasabi lang po natin yung vetting process ng mga estudyante. Paano natin malaman ngayon, CHED, DepEd, na talagang yung gustong mag-aral dito ay talagang legitimate na student, hindi miyembro ng intelligence community ng ibang bansa para magtiktikan tayo rito
kunwari umaga, nag-aaral, sa hapon pala, naglilibot-libot yan, may dalang camera, may video, kukunan tayo ng mga vital installations natin dito sa ating bayan. How do we do this now? Mr. Chair, there is an interagency committee on foreign students in the Philippines established by Executive Order number 285. This governs the entry and stay of foreign students, promoting the country as an education hub while ensuring security. This is chaired by the Commission on Higher Education, CHED po. It includes, and the members include the Bureau of Immigration, the Department of Foreign Affairs, and then the National Bureau of Investigation, and the National Intelligence Coordinating Agency. Yung mga foreign mga embassies po natin, nagko-consult po ba sila sa CHED sa inyo kung pagbibigay ng visa doon sa isang estudyante na mag-a-apply na gusto mag-aral po dito? Yes po, sir. And what do you rely on? Ano po ang pinagbabasihan niyo na, sige, papuntahin mo na rito yan, sige, bigyan mo ng visa yan? Doon lang po ba nakasalalay sa kanyang information na binigay, or meron pa kayong mas stricter na proseso para siguradong itong nag-a-apply estudyante talaga at hindi tayo minamanmanan o tinitiktikan dito? Yeah po, kaya we submit to the scrutiny of this interagency team, Mr. Chair. So, once we concur to this treaty, we expect that the interagency committee will be active. Or is it active now? It's already active, Honorable active. Chair. Siguro lang kung kasama ko kayo dito sa interagency po nito. Yes po. Kayo po yung chair. Ang lead agency po. As a chair po, my advice to you is higpitan nyo naman ho at siguraduhin na yung papasok po dito ay mga estudyante. Hindi po mga espiya ng kung ano-anong bansa kasi mahirap po, di po ba? Thank you, Dr. Agrupis. Thank you po. Let's move on now to the Professional Regulation Commission. Please shorten your presentation, if you have presentation, to about 3 minutes. Thank you. Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon to our colleagues in the body. Our position has been submitted earlier today with regard to this, the Tokyo Convention. And if I may read the position, which is composed of 2 pages, we have no presentation together with this. But if you may allow me, Mr. Chair. Please go ahead, but how many minutes do you think is that presentation, It's Attorney Melissa? 2-page. 2 page, go ahead. Yes, ma'am. The Professional Regulation Commission recognizes the strategic importance of the Asia Pacific Regional Convention on the Recognition of Qualifications in Higher Education, or Tokyo Convention, in strengthening systems that ensure professionals meet national standards and internationally recognized competencies. The convention establishes clear, fair, and transparent principles for the recognition of higher education qualifications across the Asia Pacific region. This directly supports the national regulatory objectives, strengthens public protection, and enhances global competitiveness of Filipino professionals. The convention reinforces implementation of the Philippine Qualifications Framework under Republic Act number 10968, where the PRC serves as a member of the National Coordinating Council and leads international alignment initiatives. The PQF defines national qualification levels, learning outcomes, and competency standards, which are referenced regionally through the ASEAN Qualifications Reference Framework under the ASEAN. This alignment ensures comparability, transparency, and quality assurance of educational qualifications across ASEAN and the broader Asia-Pacific region. The Tokyo Convention strengthens this alignment by providing a legally recognized regional framework that supports mutual confidence in qualifications and regulatory systems. Under the initiative, the PRC, in coordination with the other members of the PQF-NCC, CHED included, hosted a third-party comparison workshop in conjunction with the 16th AQRFC committee meeting on
to 13 February 2026, which was last week. It provided a structured platform for experience sharing, peer learning, and exchange of best practices among ASEAN member states, drawing from the respective referencing journeys and implementation experiences, as well as encouraging reflective dialogue on the extent to which national and regional qualifications frameworks are aligned, comparable, and able to function effectively within the AQRF architecture. The activity is part of the hosting of the Philippines as the chair of the ASEAN for 2026. The convention also strengthens implementation of ASEAN mutual recognition arrangements on professional services, which facilitates mobility of qualified professionals in priority sectors, such as engineering, architecture, nursing, medicine, dentistry, and accountancy. These MRAs rely on recognized higher education qualifications as the foundation for professional registration and cross-border practice. The ASEAN continues to enhance MRA implementation and pursue further cooperation on professional services. The convention supports these efforts by ensuring reliable and transparent recognition of academic qualifications, which is essential for mobility and regulatory cooperation. The PRC also participates in regional mobility initiatives such as the APEC Engineers and APEC Architect projects under APEC. These initiatives enable Filipino engineers and architects to gain recognition across APEC economies based on verified qualifications, professional competence, and experience. The Tokyo Convention strengthens these pathways by promoting consistent recognition standards across the Asia-Pacific, improving international mobility and professional opportunities for Filipino practitioners. In addition, the convention supports implementation of commitments under the regional economic agreements, including the Regional Comprehensive Economic Partnership and the second protocol to amend the ASEAN, Australia, New Zealand Free Trade Area, which encourages cooperation, transparency, and development of recognition frameworks for professional qualifications. These agreements support ongoing regional efforts to strengthen recognition systems and promote mobility of professionals. The convention provides a foundational framework that enhances credibility, comparability, and international acceptance of Philippine higher education qualifications. At the national level, the convention strengthens the implementation of policies that facilitate mobility while ensuring protection of public welfare. These include issuance of the special temporary permits for foreign professionals, coordination with the Commission on Higher Education, on transnational education, and continued participation in regional and international qualification alignment initiatives. These measures ensure that qualified foreign professionals who enter the Philippines meet regulatory standards while also expanding recognition opportunities for Filipino professionals abroad. The convention also advances national commitments to inclusive access to professional opportunities for refugees, stateless persons, and asylum seekers, collectively referred to as persons of concern. Consistent with Executive Order Number 163, Series of 2022, this executive order established a whole-of-government framework to promote protection, inclusion, and access to education and employment opportunities for POCs. The Philippines is also a state party to the 1951 Convention relating to the status of refugees and its 1967 Protocol relating to the status of refugees, which support access to education professional practice for qualified individuals. In line with these commitments, the PRC issued Resolution Number 1865, Series of 2024, which allows appropriate evaluation and alternative documentation procedures for qualified POCs applying for special temporary permits. The Tokyo Convention strengthens this framework by providing mechanisms for verification and recognition of foreign qualifications, ensuring that competency and public safety remain the primary basis for professional practice. Looking forward, ratification and implementation of the Tokyo Convention will strengthen regulatory cooperation, support ASEAN and APEC mobility frameworks, and enhance fulfillment of international commitments under regional trade and professional services agreements. For the Senate, the convention represents an important step in advancing internationalization of Philippine education and professional regulation. For the PRC, it provides stronger legal and institutional support for fair and reliable recognition of qualifications. For Filipino professionals, it expands global career opportunities and strengthens international recognition of Philippine degrees. For the public, it ensures continued access to competent, qualified, and globally competitive professionals. Ultimately, last paragraph, the Tokyo Convention positions the Philippines as an active and credible partner in the Asia-Pacific community, strengthens confidence in Philippine qualifications, promotes inclusive and responsible professional mobility, and contributes
to national development, regional integration, and protection of public welfare. That is all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Attorney Yetiana, right? Okay. Yes, Mr. Chair. My question now for the PRC, how does this convention help the thousands of graduates in non-board courses like business, arts, humanities, who do not have a PRC, who do not require PRC license? Will the PRC have any role in verifying this credential, or is the burden entirely on CHED? For non-regulated professions under the PRC's mandate, it will not fall under our jurisdiction, Mr. Chair. It will be under CHED, right? Yes, Now, Mr. Chair. okay, I don't know which of you can answer this, but for example, if a foreign degree is academically recognized under the convention, will applicants still be required to undergo full Philippine licensure process? For example, yung kanyang diploma, yung kanyang lisensya ay sa abroad, Australia, estudyante na, Pilipino, okay? Doon siya nagtapos, okay? Kaya engineering siya doon sa Australia, o nag-nurse, o nag-doktor, nag-teacher. Kailangan pa ba niyang kumuha ng exam dito sa ating bansa?